Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, John Alsunga, of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking isi-share sa inyo. And this time is all about... So ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo kung bakit nga ba hindi natin kailangan mag-fully paid sa mga niloan natin sa G-Loan at sa G-Gives to be specifics. Guys, baka ma-misinterpret nyo ha. Hindi ko sinasabing hindi kayo magbayad. Hindi kayo magbayad ng mga loans nyo kasi utang din yun eh. Responsibility pa rin natin na bayaran ito since natulungan tayo na kumbaga mabigyan ng pansamantalang cash ng G-Loan at G-Gives. So, kailangan natin siyang bayaran. Pero, this vlog kasi guys, tinutukoy ko is bakit hindi natin kailangan mag-fully paid. As in fully. Advance payment, kumbaga. Hindi pa naman due date ng inyong mga loans. Gusto nyo magbayad in advance. Halimbawa, 3 months pa, ganun, 4 months. Bakit hindi ko ina-advise sa inyo na hindi mag-fully paid sa inyong mga loans sa G-Loan at G-Gives? Based on my experience, guys. So, ayan guys. Disclaimer guys, no, hindi ko naman sinasabi na huwag nyong bayaran in advance or mag-fully paid. Kumbaga, discretion nyo yun. Nasa inyo pa rin yun. Itatakad ko lang sa vlog na to, yung mga tatlong disadvantages kung bakit hindi nyo kailangan mag-fully paid sa G-Loan at sa G-Gives. So, ang unang disadvantage kapag nagbayad kayo ng fully paid sa inyong mga G-Loan at G-Gives to be specific, hindi pa rin nawawala ang interest, guys. Kahit sabihin na natin magbayad kayo in advance, halimbawa due date nyo is kunwari May. So, 3 months pa. So, 3 months advance yung inyong payment. Kahit na sabihin na natin finally paid nyo na ang inyong utang sa G-Loan at G-Gives, andun pa rin yung interest. Hindi pa rin siya mawawala. Okay, so ibig sabihin lang guys, nag-advance payment lang kayo at the same time, in-advance nyo rin yung interest na andoon sa inyong utang sa G-Loan at G-Gives. Hindi yun mawawala. Andun pa rin yung guys. Kung magkano yung binabayaran nyo monthly sa inyong mga utang, ganun pa rin ang babayaran nyo kahit nag-advance kayo ng payment. So ayun guys, so baka isipin nyo, no, mag-fully payment ako kasi baka mamaya mawala na yung interest, mabawasan na yung interest. Hindi guys, hindi mawawala ang interest na or charge ng G-Loan at G-Gives kahit na sabihin na natin magbayad kayo ng full payment in advance. So ayan guys, ang pangalawa guys is, ito para sa akin, ito yung pinaka-importante na bakit hindi nyo kailangan mag-fully paid sa inyong mga loans sa G-Loan at G-Gives. Kasi the second reason is, the second disadvantage is, walang kasiguraduhan na kayo ay makaka-loan ulit. Kasi di ba yun yung instinct natin, yun yung mindset natin, nasa isip natin na kapag full payment ka in advance, di ba kahit sa ang mga loan, kahit hindi lang sa GCash, no, hindi lang sa G-Loan at G-Gives, ang iniisip natin is makaka-loan tayo ulit or magre-reloan tayo ulit. Kagaya ng nangyari sa akin based on my experience. Nung first time user ako ng G-Loan, G-Loan at G-Gives, ang ginawa ko is may utang ako ng loan, cash, sa G-Loan at meron din akong G-Gives na utang kasi bumili ako ng laptop, ginamit ko yung G-Gives ko. By the way guys, if gusto nyo malaman paano nga ba gamitin ang G-Gives sa paggamit or pagbili ng laptop sa mga specified store, sa mga limited store, click nyo lang yung link sa baba. Ililink ko na lang para mapanood nyo. Okay guys, back to our topic. So ayan, nag-payment ako in advance sa G-Gives ko worth 45,000 pesos kasi nga bumili ako ng laptop. Binayaran ko siya ng advance almost 3 months kasi 1 year to pay yun eh. Ang ginawa ko, nagbayad ako 3 months prior, 3 months ahead. So ang nangyari guys, in-expect ko na tataas yung credit limit ko. Kahit na ma-retain lang, ma-retain lang 50,000 pesos as long as na hindi mawala. Ngayon, ang nangyari, nagbayad ako in advance, tapos the next day, ang ginawa ng GCash, hindi na ako nakaka-reloan. Hindi na ako makaka-loan ulit. I mean, hindi ko na magagamit ang G-Gives kasi nawala na yung cash na pinahiram nila sa akin sa G-Gives after ko makapagbayad in advance. So, useless lang yung pagbabayad nyo in advance, diba? Kahit na sabihin na natin maganda yung credit history nyo, maganda yung history nyo sa pagbabayad sa GCash, nagbabayad ko yung in advance, walang kasiguraduhan talaga na bibigyan ulit kayo ng credit limit ng G-Gives at yung G-Loan. Isa pa, yung G-Loan guys, nagbayad din ako in advance sa G-Loan. Ang G-Loan ko is 50,000 pesos din.
naka-loan ako ng 50,000 pesos before, cash. Ngayon, nagbayad ako in advance, parehas lang. In advance ko siya prior sa aking due date. So, nag-expect ako ng mataas na credit limit. Also, no? Ngayon, ang ginawa ng G-Loan is, ayan, naging 1.5 na lang ang aking credit limit. Kumbaga, kahit nasabihin na natin, magbayad ka man in advance or pabilisan mo man yung pagbabayad mo prior sa inyong due date, wala tayong kasiguraduhan sa G-Loan at G-Gives na bibigyan tayo ng mas mataas na credit limit or unless hindi na tayo makakagamit ng G-Gives at G-Loan. Itong last disadvantage ng pagbabayad in advance ng G-Gives at G-Loan is kaya nga may tinatawag tayo na flexible terms eh. Ibig sabihin nun, pinapaalwan ng GCash yung ating pagbabayad para hindi tayo mahirapan. So, sulitin nyo na guys. So, since nagkaroon na naman tayo ng kumbaga terms, 6 months up to 1 year, so gamitin na natin. Kumbaga sulitin na natin yung binigay sa atin na terms ng GCash. So, wag na tayong mag-pay in advance. Since nalaman na natin na hindi naman nababawas yung interest at hindi na tayo makaka-loan ulit. So, why not na gamitin na natin yung terms na binigay ng GCash para makapagbayad, para bayaran natin yung kanilang utang monthly, para hindi na tayo mahirapan. At yung pera na ipambabayad nyo, pwede nyo naman gamitin sa ibang mga bayarin. Halimbawa, may mga bills kayo na babayaran. So, yung perang gagamitin nyo na pang-advance, gamitin nyo na sa mga bills, payment, na yung mga due date nyo. O kumbaga, what I mean is, pwede nyo gamitin yung pera na gagamitin nyo sana pangbayad in advance sa inyong mga G-Loan at G-Gives sa iba pang mga bagay na which is more priority than sa pagbabayad ng G-Loan at G-Gives. Ano ba? Pwede nyo gamitin sa business o magtayo kayo ng small business at least napakinabangan nyo pa yung pera na ipagbabayad nyo sana in advance. Ito guys ay mga opinion ko lamang, di ba? Based on experience lamang ito. Hindi ko naman sinasabi na kailangan nyo sundin to. Kumbaga, sinasabi ko lang sa inyo, tinuturo ko lang sa inyo ang aking mga experience base sa paggamit ko ng G-Loan at G-Gives. So, sana may natutunan kayo, and if hindi ko naman sinasabing huwag kayong magbayad. So, kung may pera naman kayo, why not, di ba? Wala na kayong iniisip na magbayad pa ng ibang mga bayarin. So, kumbaga mag-focus na kayo sa ibang mga bayarin, di ba? Para kumbaga bayaran nyo na yung mga utang nyo sa G-Loan at G-Gives para ma-settle na, di ba? Kung may pambayad naman kayo, why not? Pero if kumbaga nagtitipid naman kayo, wala pa kayong mga extra money, pambayad in advance, sana matulungan kayo ng mga 3 tips na ito para sa inyong mga pagbabayad ng G-Loan at G-Gives. So, ayan na muna ang video ko for today guys. If nagustuhan nyo yung vlog ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.